Ilog Nilo o yung tinatawag na Nile River na nakalagay sa Bible na naging dugo daw sa panahon natin ngayon. Totoo nga ba ito at bakit maraming tao ang nababahala at natatakot? Kumalat ang mga pictures na to. Kahit po doon sa nakuha ng satellite na ang Nile River ay nagmistulang kulay dugo. Bakit sila nababahala? Bakit natatakot? Bakit maraming nagsesearch sa Nile River? Sa YouTube, makikita nyo po na ang dami nagre-react patungkol po sa usapin na to. Ito yung dahilan kung bakit natatakot yung mga tao. Kasi nung panahon ng Ehipsyo, na-captive nila ang bayan ng Israel sa loob ng 400 years at sa pamamagitan ni Moises, papalayain ng Israel. Ngunit ayaw pumayag ni Pharaoh at pinakita ng Panginoon kung sino ang makapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot. At ito yung isa sa 10 na ibinigay ng Panginoon at pinakita kay Pharaoh na salot, yung pagpula at pagiging dugo ng tubig dun mismo sa Nile River. Kahit sa mga nakaimbak na lagayan po ng mga taga-Ehipsyo, naging dugo at hindi napakinabangan po yung tubig. Hindi nainom at yung mga nakatira po doon sa ilalim ng tubig, doon po sa Nile River, hindi po napakinabangan. Yan yung dahilan kung bakit natatakot yung mga tao, sapagkat ito ay salot. Exodus chapter 7 verse 17 hanggang 18, ngunit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang buong tubig. Marami nagsasabi na hindi totoo yung mga na-capture na video po na ito ay hindi daw galing sa Nile River. Yung mga picture naman na kumalat, galing pa po sa satellite, ito po ay infrared picture at photo lang po. Ito yung sinasabi ng mga nagre-react po sa panahon natin ngayon. Ano nga ba yung totoo dito? Ano yung nasa likod nito at ano yung mapupulot nating aral at makikita nating nagaganap po sa mundo natin? Alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, napakabilis lumaganap po ng balita ngayon sa social media at marami po ang nagre-react sa mga bagay na ito. Kasi konektado yung nature sa biblical prophecy. At marami na nga rin pong na-fulfill ng mga biblical prophecy sa mga dumating po na panahon. At kahit sa panahon po natin, may nababalitaan po tayo na fulfillment ng biblical prophecy. Kaya hindi rin natin maitatanggi na pag-usapan po ito at kumakalat ito sa social media. Isa rin sa kinakatakot ng mga tao is yung Great Tribulation. Yung pagpula ng Nile River, kinakabahala nila na salot na daw ng Panginoon ito at tayo ay nasa Great Tribulation na. Kaya ikaw tatanungin kapatid, tayo nga ba ay nasa Great Tribulation na at nararanasan na natin yung salot na ibubuhos ng Panginoon sa tribulation? Let me know in the comment section kung naniniwala ka na tayo ay nasa tribulation na. Kasi nga diba hati ang paniniwala ng mga Kristiyano, magra-rapture muna bago tribulation o mararanasan muna ang tribulation bago mag-rapture. So alin man po mga kapatid ang mangyari sa mga bagay na yan, magaganap pa rin yung tribulation, magaganap yung rapture at yung second coming. Dahil sa panahon ng Ehipsyo, pinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya kay Pharaoh. Sa Great Tribulation, ipapakita ng Panginoon ang matinding kapighatian sa mga tao at sa mundo, sa mga maiiwan sa raptures. Dito niya ipapakita yung matinding galit niya sa kasalanan at hindi lang sa isang tao, sa isang bansa, sa buong mundo po ito. Ang Great Tribulation po, hindi lang pagpula ng dugo sa mga anyong tubig ang mangyayari, kundi napakarami po. 3 bahagi po yan, 7 seals, 7 bowls, at 7 trumpets. Meron po ako nilabas na vlog, pwede nyo pong panoorin yan at makita nyo kung ano mangyayari po sa darating na propesiya sa Great Tribulation. Dito sa Revelation pinakita kay Apostle John kung ano ang mangyayari po sa mga kapanahunan ng tribulation. Revelation chapter 16 verse 3, binuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo na patay na tao at namatay ang lahat na nilikhang may buhay na nasa dagat. Doon sa binasa natin, doon sa 7 bowls, ibinuhos yung bowl ng isang anghel at naging dugo yung anyong tubig. Revelation chapter 8 verse 8 hanggang 9. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ay 3 bahagi ng dagat, namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroroon at nawasak ay 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Sa mga nagsasabi na tayo ay nasa Great Tribulation na, hindi pa ganon yung nangyayari sa binasa po natin kanina. Hindi pa nangyayari yung malawakang pagkalat po ng dugo sa anyong tubig. At hindi na talaga mapapakinabangan po yung mga anyong tubig sa panahon ng tribulation. Sa panahon po natin, napapakinabangan pa yung mga anyong tubig kahit yung mga nakatira sa ilalim ng dagat na nabubuhay.
nagiging pagkain pa ito at nagiging source of income pa. Kasi sa tribulation, hindi ganoon na mangyayari. Hindi na po mapapakinabangan. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, sa mga nagtatanong po at nagtatag sa akin, nag-PPM. Ito po yung aking reaction patungkol po sa naging pulang Nile River. Layunin din po ng video ito kung bakit ko ginawa para abutin yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ganoon din sa mga taong tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po aksidente na napakinggan nyo pa ito. Ito ay pag-abot sa atin ng Panginoon na yung mga nangyayari sa mga nature po ay konektado sa mga biblical prophecy na nakalagay po 1,000 years ago at nagaganap unti-unti po sa panahon po natin. Dahil wala kahit isa na nagaganap sa mundo natin na hindi alam ng Diyos at wala sa kontrol ng Panginoon. Dahil siya ay makapangyarihan, alam niya ang lahat ng bagay at kontrolado niya. Kasama ito sa kanyang timeline sa pagiging Diyos. Ang lahat ng ito ay niloob ng Panginoon. It's a part of sovereignty ng Panginoon. Sa mga huling kapanahunan ay piniprepare ang mundo para sa mga magaganap po. Kung babasahin nyo ang Biblia, bit by bit, alam ng Panginoon. Alam niya ang nangyayari sa mundo. Kaya nga po kahit ikaw ay kilala niya, alam rin niya kung ano ang pinagdadaanan natin. Ano yung nangyayari sa atin. Pinapaabot ng Diyos na merong makapangyarihang Diyos at merong Diyos na kaya kang iligtas sa tiyak na kapahamakan na kinakatakot ng tao doon sa Great Tribulation at mga bagay na nangyayari. Kung nais mo na makilala pa ang Panginoon, sabayan mo ako sa isang panalangin. Ipikit mo ang iyong mata, sundan mo ang ganitong prayer. Panginoon, salamat po nakarating sa akin ang mensaheng ito. Hindi aksidente ang lahat ng bagay. Ito ay layunin niyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo, ikay namatay para sa akin upang maging kapatawaran ng aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas na aking buhay. Pinagsisisihan ko po ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Pagharian niyo ang aking puso at isipan. Maghanap ko ang kalooban niyo habang ako ay nabubuhay. Salamat po dahil hanggang ngayon, kayo po ay kumikilos sa aming mga buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko magpasalamat sa iyo kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Salamat. Kung meron kang gustong sabihin, let me know in the comment section. Kung bago ka pa lang sa page natin, huwag mo kalimutan mag-follow. I-like nyo po yung video. At kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel, subscribe po kayo at i-hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Nire-reject ko at sinasaway ko na manggawa ng kaaway na misconception sa mga napakinggan mo. Maghari ang Panginoon sa iyong puso't isipan. Maghanap mo ang kalooban ng Diyos. Salamat uli kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.